Sir, kunwari na master ko na ang first position notes and satisfied na ako sa sound ko. As naman po kung ano po yung next step. Okay. Siguro ganito yan eh. Hindi ganun ka-linear yung aral ng instrument, no? Yung mastery ng first position comes with other things as well, no? So, sa technique, no, madami. Sa left hand, right hand, tapos pagsasabayin mo. So, hindi mo pwede sabihin, okay na, master ko na first position, okay na ako dito. Next position naman. Hindi naman siya ganun. No? So, alam mo na yung first position. Ngayon, mag-aaral ka na ng shifting. Lipat-lipat ka na ng position. Hindi na yan mamaster mo yung second position, mamaster mo yung third position. Hindi na siya ganun, no? So lilipat ka na ng positions, paglilipat ng positions, and then once na okay ka na rin sa shifting, yung bowing mo ayusin mo na din. So usually tinatrack yung progress through pieces na natatapos, no? So may mga books na may progressive pieces sila or pahirap ng pahirap, no? Pero yung kasing term na progressive or yung pahirap ng pahirap, hindi lahat ng mahirap sa iba mahirap din sa'yo. So may mga times na parang ang dali-dali naman ito. So let's say for example, yung isang set of books, nahirapan ka doon sa first half, tapos sa second half madali na, pwedeng ganun. Sa ibang libro, nahirapan ka doon sa isang pyesa, doon sa isa sobrang dali na, kahit nasabi mong 1, 2, 3, 4, 5 sila. So depende pa rin yun sa'yo. Pero yun nga, to be honest, being a musician, hindi ka naman masasatisfy sa sound mo eh. Hindi ka masasatisfy na okay na to, walang ganun eh. Kasi every time you perform, yun yung magiging basis mo of ito yung kailangan ko i-beat, diba? So yun nga, you're not in competition with other people, but you're in competition with yourself, making sure na every time you play, every time you perform, you're much better than what you were used to. Mas magaling ka sa sarili mo, yun yung titignan. Pero yan, technique wise, kailangan talaga yan. Hindi pwedeng ikaw magsasabi, no, na okay na, ano next. Hindi ikaw magsasabi nun. Magpapa-assess ka para masabi natin na okay na talaga. Kasi pag ikaw lang yung may biases tayo sa sarili natin, di ba? Na parang pwede na to, pero is it really okay? Tama na ba talaga? Mastered mo na ba talaga? I know hypothetical lang yung question, but dapat hindi ganun yung thinking natin. Should think in a way na overall nag-grow. So paano mo ba ma-master kung hindi mo natatry tumugtog ng mga pyesa, di ba? If you haven't tried playing etudes, scales, all of those things, kailangan mapagdaanan mo siya. Yun yung pinaka-test mo sa sarili mo. If you can do something confidently, okay? Confidently meaning hindi ka kinakabahan na baka magkamali ka, or kung magkamali ka man, alam na alam mo yung gagawin mo, no? Magandang analogy dito yung cellphone. I forgot sino yung na yun. Yung sabi niya, hindi ako nagki-case ng sa cellphone ko. Kasi yung cellphone ko, kahit anong gawin ko, hindi siya malalaglag sa kamay ko. Because I practice twirling it around. Sabi niya ganun. I forgot kung sino yun eh. Basta yun. So ganun din, no? Pag alam na mo na yung ginagawa mo, hindi ka natakot magkamali. Kasi pag nagkamali ka, makaka-recover ka. So ganun din, yung cellphone niya, diba sabi niya, kahit na pag ikot-ikutin ko sa kamay ko, kung malaglag man yan, masasalo ko. So ganung confidence na ang kailangan mo bilang isang musician para masabi mo na okay na, pwede na ako mag-level up. Like I'm growing into whatever type of musician I want to be. Kasi secured ako sa technique ko, secured ako sa sound ko, hindi ako nahihiyang mag-perform kasi alam ko na kahit magkamali man ako, magagawan ko ng paraan, diba? So it's not just perfecting one piece, but it's understanding the skills behind it na mas importante. So hindi porket okay, marunong na ako ng first position, kahit mag-chromatic scale ako dyan, perfect ko na yan. Anong bearing nun sa sa overall na ginagawa mo? Yun pa rin yung mas importante. Magagawa mo ba siya consistently, and magagawa mo ba siya in a way na yun nga, secured ka sa technique, intonation, sound quality, wala magiging problema.
So doon kayo mag-focus. Huwag nyo masyado mag-focus sa what's next. Dadating yun. May time para doon. Especially if you are guided by the right people. So, yun din. Kailangan din may teacher ka talaga. So good luck sa aral nyo.